What's up, what's up? Kumusta naman kayo dyan? Ayan, no? Nagbabalik muli. Matagal-tagal na naman tayo hindi nakapag-upload. Kumusta naman kayo, guys? So, since wala tayong upload, naisip ko na gumawa ng isang commentary video, no? Dahil mainit-init tong usapan na to, mainit-init tong issue na to. Pakatapos lang ng Boss Ironman 2024. At ito nga, mainit na pinag-uusapan nga to. Kasi maraming nangyari. So, nakakita nyo sa ating title, dapat na bang itigil ang Boss Ironman? Ang question is, bakit? Ano nga bang mga reason? Bakit nga ba kailangan itigil na? Ang number one issue dito is yung mga disgrasya, no, na involve ang mga rider ng Boss Ironman. So this short commentary lang, no, based on my own opinion, and wag kayo masyadong magulo kasi unang-una hindi tayo experience na maging isang Boss Ironman. Hindi tayo nakakasali pa sa any endurance na challenge, no? Kahit na anong motor, hindi pa rin nakakasama dyan o hindi pa rin nakakasali dyan. This is my just own opinion, being a rider, no? At ordinaryong tao. So wala, gusto lang mag-share and magbigay ng sarili kong opinion kung dapat nga bang itigil ang Boss Ironman. So una ko napanood to kasi nga Boss Ironman sa vlog ni Motodeck. So it's a good and parang ang ganda nung ano niya, ang ganda nung video, and syempre ang ganda ng experience niya, no, bilang isang rider. Syempre nakaka-relate tayo bilang isang rider. O paano niya mapapagtagumpayan na matapos niya yung ruta within given time. So yun naman ang ano nang ina-achieve ng Boss Ironman, yung matapos mo yung isang buong ruta, no, magkakaibang lugar yan sa Luzon. So kumbaga dito mo matatry yung capacity mo as a rider, kung paano mo matatapos ang isang ruta within that given time. Okay, so mag-finish ka. So may mga kaibigan ako na sumali na dito, and yun, safe naman sila na nakauwi. Okay, so ito nga yung nangyari sa Luzon leg natin ng Boss Ironman 2024. So marami nang nagrereact dahil nga maraming nadidisgrasya, maraming nadadamay ng mga ordinaryong tao, no, sa kalsada. So ang tanong ko is, insured ba ang mga rider pag once na nakasali ka or sumali ka sa Boss Ironman? Okay, nung tinanong ko yan, ang sabi sa akin is meron daw, covered ng insurance yan. But yung mga collateral damage, ba, may mga nadadamay, nadidisgrasya, yun ang hindi kasama. So for example, yung isang rider na disgrasya at meron siya nabangga, no, so nasa kanya na yun kung tutulungan niya yung nabangga niya na yun, or tutulungan ng event organizer ng Boss Ironman mismo. So yun ang tanong. Pero alam ko kasi dyan, upon habang ginagawa or habang bago pagawin ang Boss Ironman, alam ko may notice na yan sa mayor, sa local government, na magkakaroon ng Boss Ironman. So mapapansin nyo, may mga pulis yan, may mga marshal yan doon sa mga checkpoint, doon sa mga dadaan ng mga motor na yan, ng mga rider na yan. So it is very important doon sa mga locals natin na dapat alam nyo rin kung pag may mga ganyang event, di ba, alam natin kung saan lang tayo dapat. Okay, lalo na kung in-announce na, dadaan na dito yung mga nag-Boss Ironman. So mag-ingat tayo kasi siyempre malalaking sisi ito ng motor. So talagang medyo delikado, no, pag nahagip tayo, nabangga tayo. Okay, so yun ang pagkakaalam ko. So for the reason or for the fact na kailangan siyang ihinto, I guess hindi naman. Okay, kasi unang-una, magandang opportunity to para malibot mo yung buong Pilipinas. Hindi naman, I mean malibot mo yung Pilipinas na, di ba? Tapos nag-enjoy ka magmumotor. Ang ano na nga lang dyan,
ang point na alam niya is kung ang rider is may kakayahan na sumali at kaya niyang magmotor ng mabilis, ng safe. So nakadepende sa rider, di ba? Kasi sabi nga ni motor, ang pagmumotor, ang endurance para rin yung alak. Masarap siya gawin pero huwag abusuhin. Okay, kasi minsan, di ba, pag nasasubahan tayo sa alak, medyo hindi na nagiging maganda yung ano natin. Hindi na nagiging maganda yung ano ng katawan natin. Okay, kasi siyempre dapat pagka nagsumali ka sa endurance, dapat ano ka, prepared, mentally prepared. Tapos yung physical mo prepared din, kasi siyempre ang take off niyan gabi or madaling araw, usually gabi, para umaga ka na makabalik, no, sa grid mo. So marami ka talaga dyan, kung mag-anticipate mo na yan, lalo kung hindi mo alam yung ruta, hindi mo pa nadadaanan, hindi mo alam yung condition ng daan. So maraming factors yung pwedeng maging cause ng aksidente. Kaya nga aksidente unpredictable, hindi naman natin ginugusto yun eh. Kumbaga nasa pag-iingat na lang talaga yan, defensive driving, right? And syempre be mindful din sa mga locals. So all in all, ang masasabi ko lang is hindi naman na kailangan, hindi necessary din na ihinto. Okay, siguro mas i-improve pa, lalo na yung mga caution sa mga locals sa dadaanan yan, and sa mga rider na rin, diba, na maging aware, maging maingat lagi, mas doble pa yung pag-iingat. Alright, kasi magandang ano to eh, magandang experience and magandang event naman ang Boss Ironman, kasi marami ang sumasali, di ba? Tsaka ang main goal lang talaga natin, ang best finish mo talaga is makauwi ka safe sa family mo. So yun lang. So anyway, yun lang guys, no? So sana maging ano pa, maging much better, maging mas mag-improve palalo yung safety sa mga susunod pang Boss Ironman, no? At sa mga even yung mga parating na event ng endurance, kasi marami yung nagpapa-endurance talaga ngayon. Sabangan nyo yung susunod natin na topic, no? Sa susunod natin video, sabangan nyo yan. So anyway, ayun lang, this is a short video. So mag-ingat tayong lahat, ride safe always.